the city of life. DWBC 87.9 Radio Binyan in the city of life. Halina mga tropa, let's listen to the music on this radio. 87.9 Isama ang buong pamilya, mag-request ng paborito nyong mga kanta. Ang radyo ng ating bayan na inyong kahihiligan. Experience and request on your favorite radio. Ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan, kwentuhan at tawanan, problema ay malilimutan. In my only favorite FM radio, in the city of life. Mabuhay ang Binyan, tunay kang minamahal. Kahanga-hanga, tunay na minagpala. Dito'y buhay ang nakaraan, sumasalubong sa magandang bukas. Kaya't halina sa Binyan, and experience the city of Binyan. Tunay kang minamahal. Kahanga-hanga, tunay na minagpala. Dito'y buhay ang nakaraan, sumasalubong sa magandang bukas. Kaya't halina sa Binyan, and experience the city of the city of Kuanang glutathione sarai. Get the glow by taking care of our bodies from inside and out. Made of powerful components such as Japanese glutathione, marine collagen, and vitamin E. Find solution to your skincare problem right away. If you are interested, shop now. Services offered: facial treatment, laser treatment, toning, permanent hair removal, warts removal, skin lifting, skin firming, skin rejuvenation. Your beauty is important to us. From Dr. Chona Mamalo. Clinic hours Monday to Sunday, 6 p.m. to 9 p.m. Located at Commercial Unit Number 1, Pure Gold Building, Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Liwanag Cafe Binyan, a combination of a cafe, restaurant, and a bar, where everyone can enjoy their favorite silog, pasta, burger, pizza, coffee, and many more meals, either in store or in the comfort of your home. Liwanag Cafe Binyan is open from 10 a.m. to 2 p.m. and we also deliver straight to your doorstep. Also, we are looking for a place to celebrate your events. Well, Liwanag Cafe Binyan has got you covered with our various events packages. Visit or message us on our Facebook page to know more about events package. We can't wait to see you. Kaliwanag! Stressed? Grab a Mango Madness. Always good, always fresh. Located at Manaba Street, Barangay San Antonio, City of Binyan, Laguna. Also available, Sweet Candy Milkshake. For franchise, you may contact at 0968-704-0744 or at 0906-253-3851. My choice, my taste. Mango Madness. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na may lecithin, DHA, prebiotic at probiotics na tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating mga anak. Tumutulong din upang mapataras ang kanilang memory at pag-treat sa neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya upang maging malakas at maging matalinong ating mga anak sa kanilang school, mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, ang Memory Advance Syrup mabibili sa mga butika. Are you ready for an extraordinary dining experience?
Join us at Vera and Basuti Binyan, where we bring you the delightful flavors of ASEAN cuisine, serving Japanese, Filipino, and Chinese dishes all in one place. Kaya tara na, step into our warm and inviting ambience, perfect for creating unforgettable memories with your loved ones. Celebrate special occasion, indulge in a romantic dinner, or simply treat yourself to a delightful meal with friends. Dito sa Vera and Basuti Binyan, we're not just about great food. We're about creating a community where delicious meals are shared with love. Come and experience the magic of ASEAN cuisine like never before. Visit us at Vera and Basuti Binyan, conveniently located near LTO Calalay, Binyan, Laguna. See you soon! Uy, maikwento ko lang. Ano yun? Ang sarap talaga ng kape at pastries dito sa Maha Cafe Plus Donuts, no? Oo naman. Super yummy dito sa Maha Cafe Plus Donuts. Ang brewed coffee nila, sobrang bango. At yung donuts, freshly baked, kaya napakalinamnam. Yes naman. Lalo yung paborito kong frappe. Bumili na nga ako para kay Mahal. Ay, taken ka na pala. O siya, babayaran ko na yung order ko. Maha Cafe Plus Donuts, located in Southwoods Mall and Pavilion Mall, City of Binyan, Laguna. Oo nga pala, may free delivery promo po sila within Binyan and selected parts of Santa Rosa, San Pedro, and Carmona. Maha Cafe Plus Donuts, bring home the goodness. That was Miss Maria Bernadette with Rock With You. Good evening, Binyan. Siyempre, gandang gabi sa ating lahat ngayon. And kung napapansin niyo po, baka na ang aking tabi dahil sobrang busy po ng ating mga co-host. Siyempre naman, pinagbigyan natin sila kasi nga napapansin natin ngayon, bare months na and talagang nagiging fully booked sila. So ako lang po ang available tonight and ako ang inyong makakasama para sa ating chikahan, kwentuhan, chismisan at catch up ngayong Sunday para din sa preparation natin bukas
bukas Monday at talaga namang maging mas fresh at energetic ang ating simula ng week. Siyempre, nandito lang po tayo ngayon sa Gandang Linggo, Binyan. And ako nga po pala si JB Abanyo, ang makakasama nyo tonight. And pinakinggan natin si Miss Maria Bernadette at mapapakinggan nyo po siya every Friday night. At sa aking mga co-host, Miss Rian Ansha, Miss Led, ayan, busy sila. And of course, Kuya Keka and Miss Girly, ayan. Hi! Yeah, syempre magbabasa tayo ng comment ngayon. Gandang linggo po. Ayan, Rela Pancho. Hello, Rela. John Michael Nava, syempre. Ang ating listener talaga every night, John Michael Nava. Hello, solo flight ang lola ko. Opo, samahan mo naman kami minsan. So, ayun, talagang magka-catch up tayo dahil may iba't iba tayong videos na ipapakita at syempre magkakaroon tayo ng konting pasilip kung ano nga bang aking naging Davao trip 2 weeks ago. Ipapakita natin ang part 2 ng aking Davao trip kasama ng aking mga college buddies and kanilang plus ones. And hindi ko napapalagpasin and para ibigay sa inyo si Miss Girly How, let's play this. Nandito po tayo ngayon sa Barangay San Antonio kung saan matatagpuan ang Main Street Ribs and Steak. Alamin natin kung ano ang kanilang mga siniserve na dishes and paano nila ito pinag-prepare. Kasama ko po ngayon ang kanilang cook na si Sir R.A. Ano po ang mga special dishes na ini-serve specialty? Ang bestseller po namin dito is Chopan Lier po, tsaka Sizzling Kare-Kare. Okay, and how about the price? Ano po? Is it affordable naman po? Pangmasa naman ang presyo natin. Opo, hindi-cater po ba kayo ng mga like catering services? Birthday, linyaga, saan po ito. Okay, nag-accept din po kayo ng events? Yes po. So, kailan po po nag-open ang Main Street? Ito lang po yung August 8, last month lang po. Every day na-open ito? Yes po, bali ngayon po, open po kami ng 11 a.m. to 4 a.m. 11 a.m. to 4 a.m. Paano nila ito nila-prepara? Ayan, para makita naman natin, ano? Yes po. So, let's go. Ngayon po mga 3 years.
Wow! So, tikman na natin ngayon kung gaano ba kasarap ang kanilang ipinagmamalaki. Ayan, ribs. Ay, malambot in fairness. Malambot. At yung sauce nila talaga naman. In fairness, ay ang lasa niya, yung tamis, yung alat, sako-sako, at saka malambot talaga siya. Hindi mananakit ang ngipin mo gamis. So, ayan, kain tayo. Ang chicken, ang tsura pa lang parang juicy ng tignan. Malaman. Parang parang gapalasa din yung ating favorite na ayun, pepper. Okay na. Parang better. Chikahin naman natin ang nila, kadera na si Ate Ata. The way you touch me, the fire in my ito po si Manji ng Manji sa gandang linggo rin yan. Ayan, wow! Natakam naman talaga ako sa pakain ni Miss Girly sa Main Street. Ayan na si Nailed. Pasensya na po late ang lola nyo dahil medyo labas kasi yung tiyan ko. Charot. Magandang gabi, gandang linggo binyan. Ayan, it's nice to be here. Ako'y nakaabot. Buti naman na. Pasensya na, naiwan ka namin mag-isa. Pero okay lang, naisanay din naman ako mag-isa. Yakang-yaka naman ni Kuya JB mo yan kasi ang dahil niyang hugot sa Facebook. Grabe, nakita ang hugot. Ang dami niyang eme sa Facebook. Ayun na, nakapunta ka na ba sa Main Street? Kasi nakita ko, parang doon ako dadaretso after nito. Kasi, nung bago siya naging Main Street, ano siya, District Resto Bar. Nagpe-perform kami doon. Diba? Yes! Nakapunta na kami doon. So, nagbago sila ng concept. Naging resto na sila ngayon. Ang sarap. Kasi alam mo yung favorite ko nung District Days pa lang, yung mga pork chop nilang sizzling. Tinuloy nila. Ayun pa rin, isa sa mga talaga. Isa pa rin sa mga best seller nila. Ang sarap. Tapos nga yung ribs nila. Sarap. Nakita ko kung paano iluto eh. Iniihaw pala talaga. Hindi eme-emeng ano. At ang pogi ng cook. Nakita mo? Sarap nga. Yung pansit nila ang sarap. Si Kuya Mandy ang nagmamanage ngayon. Sila Boss Albi. Sila Boss... kalimutan mga pangalan. 4 kasi mga boss namin dyan. Talagang mababait naman. And super. Talagang pinatuloy, welcome na welcome si Miss Girly. Nakita naman natin. Nag-enjoy si Tita Girly. Talagang busog na busog siya dun sa chicken inasal. Dalawa pa lang yung kinakain niya pero ang daming available na dishes.
Parang doon ako dadaretso. No? Oo, mamaya. Siyempre, birthday ng inaanak ko si Kali. Mamaya, punta tayo. I go. Saan lang sa pavilion, sa Umbria. Speaking of birthday, pinapabati ni John Michael Nava si Sis Leonard Allen Espeleta. Happy birthday po! Ayan. Siyempre si John Michael Nava. Ang bida sa pelikulang ano. Anong pelikula siya? Yung bawal yung maingay. Bird Box? Hindi, isa pa. Yung bawal magsalita, yung pamilya sila. Bird Box? Hindi, isa pa. Part 2 na. Nag-part 2 na siya. Ano ang movie yun? Yung pamilya sila, tapos nanganak pa nga siya, so bawal marinig ng alien yung... Oo, Nasa dulo din ang dila ko na. Comment down below kung alam niyo yun. Oo, kung anong movie yun. Siya yung bida doon, si John Michael Nava. Bawal makaraan dahil bawal marinig ng alien na kahit kaluskos. Pag narinig niya... Sino si ano doon? Si Miss John Siya yung alien. Grabe. Dapat wala siyang naririnig. Ayun, sabi, nakahabol na ang reyna ng Elsa. Wala. Andun si Rian Ansha sa ano, kasi estudyante siya ng Trimex. Congratulations po sa tuloy sa grand orientation ng Trimex College. Wow, congratulations po sa Trimex. And marami talagang scholars sila doon, no, Nay? Ang dami. Ilan population nyo ngayon doon? Parang halos mapuno nyo yung ano? 6,000 yata. Diba? Halos mapuno nyo yung ano, multi-purpose hall ng Santa Rosa na ang laki-laki. Kasi ano, sobrang dali mag-aral sa Trimex kasi lalo na yung para sa atin na nagtatrabaho, kung hindi ka pa-graduate, mag-aral ka sa Trimex kasi mag-a-adjust sila. Yes. Parang narinig ko din yun na meron silang web ba yun? Oo, weekend program. Oo, kasi may mga kaibigan ako na nandun sa program na yun na talagang sabi naman nila talagang mas pinadali yung pag-aaral. Oo. Kahit may asawa ka, may anak ka, kahit lola ka, kahit nasa abroad ka, pwede ka mag-aral. Yes. Kasi marami silang mga programs, marami silang pwedeng online, pwedeng face-to-face. Ang sarap mag-aral. Kaya sabi ko nga sa mga estudyante, tuloy nyo, todo i-push nyo kasi ang sarap mag-aral, napakasarap mag-aral sa Trimex. Totoo. Kaya ako, di ba, at the age of 42, totoo ba yun, Nay? Graduate ako. 42? Akala ko talaga hindi na ako makagraduate ng ano, ha. Pero dahil sa web program, so, ayun, masaya po talaga mag-aral. Kaya kung bibigyan tayo ng chances, especially sa ating mga kabataan, talagang i-grab natin kasi ang sabi nga, paulit-ulit man, pero edukasyon talaga yung hindi mananakaw talaga sa atin. Sobra. Nakakaano. Kaya, isa sa mga achievement ko sa buhay ang makagraduate. Kasi yun yung mariregalo ko sa nanay ko, sa kapatid ko, di ba? Yes. Ayun din. Siyempre, thank you din sa parents ko and sa mga kapatid ko, kaya din ako nakapagtapos. Hello po sa alumni ng PUP. Ayan, stranded si Mind G! Stranded sa Bacoor, lakas daw ng ulan. Ingat ka, tita. Magkita tayo mamaya. At sabi ni Mickey Kawahama, naka-makeup pa eh. Wala. Ayaw ni Gideon na Centeno ng ganyan. Hi, Gideon. Oo. So, speaking of ganap, ikaw ba? Kasi last week, pinakita natin yung Samal Island tour mo. Ngayon naman, anong ipapakita natin? After namin mag-Samal Island, nag-Davao City tour naman kami. Nag-tour naman kami around city ng Davao na sobrang saya din, ang dami ding ganap. Ang daming pwedeng pagkaabalahan at matutunan kapag pumunta ka ng Davao. Nakapunta ka ba sa bahay ni ex-President Duterte? Yes, isa yun sa mga binibigay nila na tour. Though bawal mag-video sa labas. Pictures lang and ayun, susubaybayan mo lang yung yung labas, yung pinaka... Baka lumabas siya. Oo. At that time parang 10 a.m. ang sabi tulog daw siya ng ganung oras. Tignan nga natin. Panoorin natin ang trip ni JB. Let's go! Para sa pinakaunang activity natin for today, nandito tayo ngayon sa Trunks Place, isa sa mga kinakainan ng ating former President Rodrigo Duterte. At ayan ang menu nila for today at ang ating binili ang patang munggo and afritadang manok. Ayan. Ang sarap doon, in fairness, and mura lang din, sobrang sulit. And right after that, syempre hindi na namin pinalagpas ang bahay ng ating former President
Rodrigo Duterte. Next on our list ay ang Museo Dabaweño. Doon ay nakita namin ang iba't ibang pangkat etniko na bumubuo sa probinsya ng Davao. At doon napakitaan din kami ng iba't ibang antigong kagamitan at tinur din kami kung ano ang mga sinaunang musical instrument na ginagamit ng mga Dabaweño. Pakinggan natin. Siyempre, hindi namin pinalagpas magpatugtog at sumayaw din sa tugtog na ginagawa namin. After noon, nilibot pa rin namin ang ibang parte ng Museo Davao and of course, with the assist of Sir Paul. After naman noon ay pumunta kami sa Crocodile Farm. Siyempre para makakita ng mga buhaya and makakita ng iba't ibang mga animals. Sa loob ng Crocodile Farm ay makakakita ka na din ng mga batik. Ayan yung mga telang yan. And of course, mga souvenirs na pwedeng iuwi at ipasalubong. After nyan ay dumiretso na kami sa Japanese Tunnel para makita ang Japanese tunnel na ginawa noong panahon ng Hapon. Unfortunately, hati-hati na siya kasi meron ng iba't ibang may-ari nung lugar kung saan matatagpuan ang mahabang Japanese tunnel. Siyempre, ito na ang aming pinakahihintay na destinasyon, ang Philippine Eagle Foundation. Ayan. Ang unang bumungad sa amin ay, again, crocodile. And, ayan. The Philippine Eagle Center. Ayan, si Pagbabago. Isa siyang Philippine Eagle. Ang sunod naman ay si Sibol, ayan, na nagpapakitang gilas at lumilipad-lipad sa kanyang cage. Next ay si Zeus, na ang nagpangalan ay si Kuya Kim Atienza at isa siyang donor sa Philippine Eagle Foundation. Nagbibigay sila ng around 200,000 every year. And sumunod na pinuntahan namin ay ang museum sa loob ng Philippine Eagle Center. After namin sa Philippine Eagle Center ay dumiretso na kami sa Apon ni Lola na bilihan ng mga pasalubongs and snacks dito sa Davao City. Sobrang kilala ang Apon ni Lola sa mga pasalubong kaya sobrang daming tao nung pumunta kami dyan. And nung paggabi na, dito na kami sa Upside Down Museum kung saan nagkaroon kami ng picture taking competition kasama ng aming mga kasama sa tour. Ayan, talagang competitive sila, oh. Competition. At ito pa, ayan, oh. At diyan na nga natapos ang araw namin sa Upside Down Museum na sobrang saya. And kinabukasan, sa aming last day ay dumiretso na kami dito sa Poblacion Central Mall para mamili ng mga dagdag na souvenirs and pasalubong. And ako, syempre,
ang isa sa mga pinuntahan ko at sobrang excited ako na bilhin ay ang Tinalak fabric na syempre dito lang makikita at ginagawa sa Mindanao. Dito kami bumili sa SR Davao Handicraft. Sobrang babait at accommodating nila ate at talagang nakakuha ko ng discount lalo na dyan sa Tinalak. You know, oh my God. Love it. For our lunch dito na kami dumiretso sa Cocoon Food Hall dahil ayan, diretso na din agad kami sa Davao International Airport dahil pabalik na kami ng Maynila. Sobrang bilis pero sobrang na-enjoy namin yung mga moments dito sa Davao at talagang masasabi namin babalik kami. Di ba? Touchdown Manila. Ito ay ilan lamang sa mga pictures na tinake namin nung kami ay nasa Davao at sobrang saya. Syempre, salamat sa pagsama sa amin dito sa aming Davao trip. Hanggang sa muli at magkita-kita ulit tayo sa susunod na trip ni JB. Bye! Ayan! Diba? Nako! Sana all ha, nakakapag lagi Ano yun, parang annual, hindi naman usapan pero parang naging annual na gala na lang namin annual. Every year, once a year ka lang. Okay. Before kasi parang malalapit lang, parang naging twice a year pa kami, parang Batangas lang kami nun, and that time parang naisipan, nagka-seat sale, inavail, and ayun. Okay yan, sa age nyo. Yes. Oo, hanggat may chance kayo, go. Kasi, totoo naman yun, kapag umidad ka na, mag-iiba na yung priorities mo. And, konti na yung mga pwede mong gawin. And hindi na ganun kadami yung energy. Oo, hindi ko naman sinabi na pag matanda ka na, wala ka. I mean, di ba? Kasi pag nag-iba na yung priorities mo sa buhay, may parang iiba lahat. Totoo. Oo, like ako. Parang minsan gusto ko din umala or umano. Parang nagkukuripot na ako. Kasi parang isipin mo, kesa i-ganyan ko, dito ko na lang ilalaan. Oo, yung parang meron namang pang ganon, pero parang iniisip ko lang matagal, parang huwag na nga. Parang gano'n na lang, oo. Minsan din na yung time. Kasi minsan may mga bagay na mas nauuna, tapos hindi mo na kaya ilaan yung ganong kadaming oras. Diba? Tsaka, like ngayon, parang hindi ko na kaya nung malayong lakarin. Totoo na. May time na medyo marami-rami talaga ang lalakarin. Yung transfer kung saan kayo pupunta. Parang mas gusto ko lang ngayon yung pag pumunta ko sa isang lugar. Pag baba ko, ayun na yun. Ito na yung bahay namin or hotel. Parang ganun yung gusto ko. Ayoko na nung yung ikot-ikot, eme-eme. Pero iba naman syempre, yung nagpalawan kami kasi talagang yun, ang ano bang tawag sa ganun? Tinur kami kasi ni Sir BJ para makita namin yung history ng Palawan, heritage, yung ganda ng Pilipinas. Ibang naman yun, kumbaga, trabaho with, naman yun with parang excursion. Ayun nga na, masaya talaga kapag nalalaman mo yung history ng mga lugar. Katulad nung ginawa namin sa Museo Dabawenyo, ang saya kasi parang naging interactive yung tour namin sa museo. Kasi ini-explain nung tour ni Sir Paul na kung ano-ano yung mga ethnic groups, tapos pinag-try niya pa kami nung pagtugtog dun sa sa puno. Nakalimutan ko anong klaseng puno yun, na sobrang saya kasi napadance-dance pa kami. Bongga ka. Kaya pag nagkaroon naman kayo ng chance na mag-tour na ganyan, alamin niyo yung yung history. Yes. Kasi dadagdag sa pagkatao mo yan. Totoo. Bilang Pilipino. Mas ma-appreciate mo yung kung saan ka nang galing and kung ano nga ba ang Pilipinas na sobrang laki. Although, syempre, marami naman, halimbawa, pupunta tayo ng ganitong lugar kasi bongga yung hotel to. Kasi bongga yung pagkain. Bongga yung... Pero kahit paano, alamin niyo. Ano pang dito? Anong mga... Yung kayo, mag-observe kayo. Ano ba kultura ng mga tao dito? Ano ba? Kilalanin natin yung sarili natin. Kilalanin natin yung mga kababayan natin. Totoo. Na pag mapapansin natin, may mga pagkakaparehas at makikita natin ang differences. Pero between those, talagang masasabi natin, Pilipino nga, Pinoy yung mga nandito kasi ganun sila, ganito. And
ang hindi mawawala is sobrang welcoming. Kahit saan ka pumunta, sobrang welcome ng mga sobrang babae. Ang sarap. Welcoming. Oo, ang sarap pag nalalaman nila na taga-Binyan ka. Yung ang bongga ng tingin sa'yo, oo, yung Hoy, taga-Binyan ka. Hoy, ang ganda-ganda sa inyo. Yes, totoo yun na sobrang ang ganda na talaga ngayon sa Binyan. Ang bongga ng mayor nyo, ang bongga ng LGU nyo. Ayun nga na nabasa ko sa IG post ni Sir BJ Borja. Nominated ulit tayo. Nominated naman sa 2 awards ang Binyan. Parang Awards. LGU-oriented and heritage-oriented, culture-oriented. Teka, basahin ko. Hanapin ko yung Yeah, so para habang hinahanap ni mapagkasama. Nay, shoutout muna tayo. Rela Pancho, ayan, kasama kayo sa Davao City. Nakakamiss Hello. naman ang Davao and next Iloilo. Yeah. The City of Binyan is finalist sa ATOP DOT Pearl Awards 2023 in 2 categories: Best Tourism-Oriented LGU, Best Program for Culture and the Arts. So, Yes, ngayon pa lang, congratulations! Agad sa Bichato and Binyan City LGU. Sa dami ng city at mga town sa Pilipinas, biro mo isa tayo dun sa Siyam. Nationwide, Siyam lang ang naging finalist, ha? Congrats agad. Congrats. So, at hindi lang isa award na, 2 award nominated. Bongga. Sana manalo tayo ulit kasi taon-taon naman meron tayo dyan. Pero, hindi nawawala. Oo, syempre. ang Oo, Binyan. kailangan manalo ulit tayo. Support natin ang City of Binyan. Support natin Bichato, Sir BJ Borja. At syempre, support ka din naman namin, JB, sa mga tours mo. Yes, nila. minsan din nga naiinggit nga ako sa inyo kasi pag nagtutour kayo, usual kasi nung parang may mga pinuntahan kayong lugar, talagang may interactive, may nag-orient sa inyo kung ano yung tungkol dun sa painting. Ngayon parang nag-museum kayo sa Maynila. Oo, sa National Museum yun. Ayun, nakapunta na ako doon pero wala naman nagsasalita. Oo. Parang special may request. nag-guide sa amin. Yes. Pati dun sa Malacanang meron. Ang dahil Hindi pa din ako ano bang mansion yun? Basta yung mansion na yun kasi ay binili ni ex-First Lady Imelda Marcos. So, part siya ng, kumbaga nasa compound siya ng Malacanang. Ngayon ay naging siya, museum ng mga presidents, lahat ng presidente. Yun. Isa yun pala sa mga bucket list ko na yan. Hindi pa ako nakakapasok sa Malacanang. Ay, naku, pumasok ka. Basta huwag ka magdadala ng mga baril para hindi ka Pag alam mo nakapasok ka, syempre magbablog din ako doon. Oo, gora ka. Hanggat may time kayo, may chance kayo, go. Kasi libre naman ang mga tour doon, libre naman. So, pwede nyong tawagan nyo, tas grupo kayo, tawagan nyo sila. Ayun nga, ang lakas ng ulan na yan. Rinig natin dito, ingat po tayo. Sige, medyo mag-overtime tayo ng konti ha, kasi ito mainit na pinag-uusapan sa balat ng showbiz at Pilipinas. Yes! Si Rendon Labrador, kasi di ba natanggalan na siya ng ilang mga social media accounts sa iba't ibang apps like Facebook. Yung ibang apps hindi ko sure ha, alam ko lang Facebook. TikTok ba wala na rin? Hindi ko sure na Okay. Hindi ko So, malalaman natin kung anong say ng mga Binyanene sa showbiz chika at iba pa. Pasok na Rian! Sa showbiz chika at iba pa. Talaga ba? Sa showbiz chika at iba pa. Ganon! Sa showbiz chika at iba pa. Nagkasera ka. Sa showbiz chika at iba pa. Balahira! Sa showbiz chika at iba pa. Tara! Sa showbiz chika at iba pa. Chikadora! Sa showbiz chika at iba pa. Ganon! Mabuhay Binyanene, ito ang showbiz chika correspondent Rian Ansha. Ngayon, alamin natin sa ating mga Binyanene kung ano ang mga sabi nila sa issue ni Rendon Labrador sa pagkawala ng mga apps nito tulad ng Facebook. Kaya tara, samahan niyo ako! Ano ang song? Deserve mawala na account. Ayun lang. Deserve. Deserve niya. Kasi lahat ng mga Personality. Tsaka mga artista dinamay niya. Si Coco Martin, Vice Ganda, si Michael Kelly. Ginawa niya ng mga issue. Gusto niya maging motivational speaker tapos ganun. Ganun yung mga sinasabi. Ang masasabi ko sa issue ni Rendon is good for him kasi at least magkakaroon siya ng peace of mind.
minsan kapag maraming nambabash sa'yo, di ba? Parang nakaka-stress, nakaka-anxious. So, siguro, it's time for him na magkaroon ng pahinga sa social media at mag-detox muna sa social media. Para at least maliwanhagan ko sa mga. Deserve lang mawalan ng FB account yan kasi pati ba naman yung KYC at kinayo sinisilip pa niya na yung relasyon nila, medyo ganito, yun lang. Deserve niya talaga. Ang masasabi ko kay Rendon Rabador na binansya. So, kailangan natin hindi man tapak ng tao, mayaman ka man o mahirap. Isa kang influencer na dapat ikaw ang gayahan. Isa kang vlogger na dapat hindi ka nanlalait. Bilang isa yung LGBT na isko pong sumang-ayon ako sa mga social media na natanggal siya. So, ayun lang po yung ang aking pahayag. Oh, so ayan. So karamihan Talagang sabi, deserve. So tingin mo, bakit naging ganun yung galit ng sambayanan Binyanini kay Rendo? Kasi parang recently parang ang inaatake niya kasi mga sikat na tao na talagang maraming fans. Kung pag-uusapan ng fans base, talagang marami at marami. And kapag sila talaga yung medyo mga na-offend mo, talagang madami. Kahit patama yung sinasabi mo, kapag fan base yung inano mo, yes, talo ka. Pero, so deserve ba niya na matanggal? Kasi if magbabasa tayo ng mga rules, hindi ako sure kung tinanggalan siya ng Facebook mismo or dahil sa mass reporting. Possible na mass reporting. Oo, mass reporting, kasi, di ba? Isa sa mga rules nila is kapag marami nag-report sa'yo, kunyari, let's say, isa sa mga is hate comments or hate, di ba isa yun sa mga pag-blinak mo or nireport mo, parang hate or hate commenting, isa yun sa pwedeng maging basihan para i-report ka nila especially sa Facebook, kaya medyo parang mas naging sensitive si Facebook sa mga bagay-bagay, kaya if mapapansin natin medyo marami ang nawawalan ng Facebook panandalian, na di ba parang hindi sa kanina like ako lang sunod-sunod akong nagla-like, bigla akong you are restricted for 1 hour. Biglang ganun. Nagulat ako. So maraming eme ngayon si Meta. Marami siyang eme. Yes. And kay Rendon naman, siguro pinapractice niya talaga yung freedom of speech. Of expression. Kaya lang, masasabi ba nating freedom of speech kapag nagsasabi ka ng negative against iba? Freedom pa din. Freedom di ba? Kaya lang, masama. Masama nga lang. Siguro, ang magiging doon is kung saan mo ilalapat yung freedom of speech mo, kung saan platform, pwede namang personal mo na lang. So kung ang idea mo ay negative, better na keep it to yourself. So hindi freedom yun? Ayun na, kasi parang ang isa sa pinapromote ng Meta is socializing, positive socializing. So, as much as possible, nililimit nila yung mga hateful comments. Or siguro bilang influencer na lang, gano'n. Yes. Yun na lang ang anuhin natin. Kasi di ba yung iba kasi sabi nila, ano ba yan, whatever happened to freedom of speech? Kung ganyan, kung bawal naman pala. Siguro, bilang influencer, siguro, or hindi ako sigurado ako na dapat siguro, ginagamit mo yung influence mo para mag-spread ng good vibes, yes, love, or kasi kaakibat ng pagiging influencer, dapat tayo, good role model. So, maghanap ka ng ibang platform para dun ka mag-hate. Yes. Pati, diba? ayun nga, kung may hateful comments ka, better keep it to yourself kasi parang ano ang reason mo para magsabi ng masama sa isang tao? Parang ano ba yung... Para lang ma-exercise ang freedom of speech. Ano ba yung magiging benefit sa'yo nun kapag may sinabi kang masama and hateful comments din sa isang tao? Minsan naman talaga may point din naman siya. May point siya pero hindi siya yung tao para manita doon sa mga taong binabash niya. Kung tayong sasabihin, better do it in constructive criticism. Mas maganda siguro yung gano'n kaysa yung nagsabi ka lang ng pangit, next, wala nang ginawa. Yung bato ka ng bato. Oo, mas maganda yung ibabato mo siya as constructive criticism para naman if may masama man doon, makikita niya na may better side or mas
magiging better pa siya if ganito yung gagawin niya siguro in that way, di ba? Kasi yung mga taong ginaganon niya ay matatalinong tao. Yes. At yung mga yon ay tumatanggap talaga ng criticism. Totoo na. Especially Vice Ganda, di ba? Talaga naman. Kaya tignan mo, hindi siya pinapatulan. Alam ni Vice kapag may mali siya and nag-apologize talaga siya. Diba? Or, di ba, parang sabi nga ni Mariah, that's not how you deal with shit. Oo. Lapitan mo ko, magpakilala ka, at sabihin mong, ito ang idea ko, ito ang opinion ko. Gano'n. Yes. Ayun yung constructive criticism. Talaga namang sabihin mo sa kanya para may magawa siyang paraan para mas mapapaganda yun. Oo. Yung iba kasi talagang kung pe-personalin ka, para masaktan ka nila, pe-personalin ka. Talagang kapag hindi ka nila nakuha sa ganyang mga tirada, pe-personalin ka nila. Kaya iwasan natin maging ganung tao. Oo. Ay, di ba? Kung nagkamali, edi sabihin mo, mali ka. Yes, personally or privately, para naman ma-lessen natin yung pamamahiya. Kung pwede naman sa inyong dalawa na lang, di ba, i-PM. Oo. PM is kung the kakilala niya sila, bye. Totoo. Diba? Kasi Totoo. minsan, so, deserve ba niya? Yung pagkaka-block niya sa social media, I think deserve. Kasi nagkakaroon naman tayo ng warnings kung may mga na-post tayong something, and if hindi natin tinipigilan, talaga namang ayun ang penalty or pataw ng Facebook. Kaya mga Pinoy, madala na tayo, huwag tayong magpasikat ng mga vlogger, influencer Yes, na just to gain publicity. Kasalanan din naman kasi natin yan. Sinusupport natin Ayan tuloy. Totoo. Yung mga matitinong vlog, walang nanonood. Ang baba ng mga views, nakikita ko. Yes. Pero yung mga vlog na puro prank, nakakasakit na. Meron pa nga peke, hindi naman daw pala totoo. Yung sa waiter, yung binubulyawan ng customer na hindi pala totoo. Di ba? Tigilan na natin magpasikat ng mga ganyung klase. Nakakamiss yung mga era na authentic, yung mga videos and mga gosh. Pag basura yung content, huwag nyo i-support, makakaloka naman kasi kayo. Kahit love react, diba? Lalo na yung nagsasakitang mga vlog, naluloka ako, million views, na parang, my gosh, talagang inaano nila, sinusupport nila, yung mga ganyan. Yes. Pwede naman natin, yung tatlong click, may tatlong dots yung ellipses. Pwede natin, I don't want to see this again or something like that. Or wag natin, kung ayaw nyo yung video niya, wag yung papahabain yung panonood doon. Pero buisit na buisit ka na, pero gusto mong panoorin. Wag mong panoorin kasi lalabas yun sa analytics ng Facebook. Talagang papadala ka pa ng papadalahan ng tapos sa YouTube meron pa, halimbawa, paalam LED. So, akala mo namatay nga talaga yung binabanggit nila. Tapos pag pinanood mo, iba, clickbait. Mga clickbait, ayun, iwasan. Pwede natin i-report yung mga, doon dadating yung reporting. Sayang yung 2 minuto ng buhay ko, pinanood ko to. Totoo, kaya mga ganun. Tsaka nakakatawa minsan yung mali-mali talaga yung mga infos. Yes, ayun yung i-report natin as fake news or clickbait. Basta, wag nating i-support yung mga ganung vlog, mga mali-mali, yung mga fake news, mga nangahaway. So, mga GB lang. Yes, good. Doon papasok yung tama at responsableng paggamit ng social media. Like Chef RV, yung vlog niya talagang nakakamiss, nakakapag-share pa ba ng video si Sir? Chef RV. Ako ngayon, naa-addict ako sa mga vlog about Binyan. Pag merong mga vloggers na punta sa Binyan, sinusupport ko, pinanonood ko talaga yung mga vlog. Ayun din yung mga sinishare ng Bichato na talaga namang winawatch ko yun. Kasi simula pa lang gustong-gusto ko na talaga yung about history, culture, talaga namang top fan ako ng Bichato. Tapos, minsan naman, ang pinapanood ko yung mga story. Yung mga, kasi di ba merong mga accounts na gumagawa sila ng drama, short films, o gano'n. Mga reels. Oo, nakakatuwa din naman, may mga aral din naman. So, yan. Ayan, ang dami nilang deserve daw sabi sa comment section na yun. Sige, basahin mo yan. Anong sabi? Anong sabi niya? Sabi ni Roxel Pabalan, grabe, lakas makaabugada ng atake ng Mami Led Sobrepeña. Grabe! Si Roxel, merong status yung kanina, naloka ako Anong status yun? May status siya. Nakalimutan ko ba sa naloka ko? Mukhang mag-i-stock muna kay Roxel Mayami. Yung vlog na lalaps ng Anis, favorite nila yung Ola.
Olay ka talaga, Day Mickey. Ayan, Olay shout si out Mickey. Joey Altejos, ang aking workmate. And Mary Olay. Pamatiga, hi. Olay si Roxelle Pabalan. Shout out John Michael Naval, naliligo ngayon sa labas ng Ronya Salon Museum Spa, School Supplies at iba pa. Siyempre si Madam April Joy Katanghal, happy birthday. Happy birthday po. Junakos niya. Tsaka sa jowa niya, happy birthday. Siyempre, kasama natin si Madam April Joy, isa siya sa mga in-interview ni Rian Aisha. Yes, ayan din. Siyempre si Giovanni din. Si Giovanni na nasa Hong Kong ngayon. Hong Kong siya. Hong Kong. Kano lipstick mo? Wala ba lang karinig dito? Asa ng pepakwa ko? Ganon. Parang sa ano yun? Mano po. Sasha Padilla. Mano po ba yun? Oo. Parang nakita ko lang yung sa Ano ba yung A Mother's Love? Sharon Cuneta. Oo. Kayo ba hindi rinig? Asa ng pepakwa ko? Sabi ganun sa. Natin yung gano'n ba ng pepakwa na? Oo. Ano ang lasa? No? Kasi nakikita ko, narinig ko lang yun doon, tapos nakita ko lang sa mga Chinese stores. May nagpasikat kasi niyan, hindi ko maalala kung Sharon nga ba o Regine. Parang Sharon. Parang sa lalamunan. Oo. Kapag daw nagpapakwa ka, matatanggal daw yung kati ng lalamunan na so nauso yung candy tsaka may syrup siya. Eh iniisip ko, di ba matamis siya? So mas lalong kakati Matamis ba yun? Hindi ko pa rin talaga Matamis siya. naalala sa kanya. Oo, matamis siya. Eh sabi ko, paano yun? Hindi lalong nakakakati ng lalamunan. Pagdaan natin ng Chinatown, bibili tayo ng paypakwa. Paypak. Nakita ko lang parang kulay red yun, no? Oo, gold, red, gano'n. Nakita ko lang Meron yung- pa siyang syrup na kinukutsara pa, tapos gano'n. Medyo suting kasi siya kasi malamig-lamig. Pero matamis. Parang snow bear, gano'n. Kaya, Ayan. I don't think ano talaga siya ng kati ng lalamunan. Pakala, mas lalong nakaka-trigger. Kasi ganun pag matamis. Ayan, sabi ni Press Erica Tindig, listening from Barangay Santo Domingo. Shout Hello! out po sa aking mga kabarangay. Keep safe. maulan. Shout out sa Barangay San Antonio, lalo na sa mga taga-Tulay Bato. Uy, alam mo ba, may namatay sa kapitbahay namin, nakakalo. Anong reason naman? Cause of... May sakit na siya eh. Matagal na siyang may sakit and medyo napabayaan niya katawan niya kasi ayaw niya magpabakuna. Hindi siya nagpa-booster, hindi siya nagpabakuna. Pinipilit namin siya, ayaw niya. Tapos nagulat ako, nakita ko siya one time, sobrang payat na niya. Alam ko may sakit siya. Sabi ko, samahan kita sa ospital, baka gusto mo. Ayaw niya, wala naman daw siya sakit. So, nakita siya, nategi na, parang 2 days na siyang patay. Wala siya kasama sa bahay, Nay? Wala, solo lang siya. So, nagtataka na yung kapitbahay namin na hindi lumalabas si Kuya. 2 araw na. Talagang yung mga concern na kapitbahay. Sabi ko, akitin nyo na, tignan nyo na. Bukas na lang kasi wala lang tao dun sa labas, wala lang mga kalalaki. Diba ganyan, pag merong nangyayari sa bahay, ang tatawagin nyo, kalalaki. Yes. Oo. Para if ever may mga emergency, sila yung medyo mabilis ang reflexes. Tapos kinabukasan yun, inakyat siya, Tegi Bells. Condolences po. Okay. Kaya lang ang problema niya ay wala siyang kamag-anak dito. Wala siyang ID, wala siyang gano'n. So, ayun. Ewan ko kung saan siya, hindi ko na alam yung sumunod na story, pero napakababuti ng ating mga kapulisan dahil pinuntahan siya doon at inasikaso siya. So, Kaya hindi ako talaga, sure kung nilibing siya kung saan. Alagaan natin ang sarili natin, Nay, no? Kung walang nag-aalaga sa inyo, maghanap po kayo ng mag-aalaga. Kung wala mag-aalagaan yung sarili mo, kasi di ba? Totoo, Nay. Mahirap magpaalaga. Totoo. May bayan. Grabe! So, kung walang mag-aalaga talagang alagaan natin, matuto tayong tumayo sa ating mga paa. Ayan! Fresh from Las Vegas. Si Sir Las BJ Borja. Hi, Sir BJ! Nanonood. Congrats daw sa GLB. Dinaig ang E80 sa camera. Oh, Lord. Hoy, nakakaloka ba? Nakita ko yung mga stories ni Sir BJ. Grabe, no? Sabi nga niya, bagay ka dito dahil mga malalaswa ang Grabe nga yung mga damit ng mga doon. Kasi talaga? Entertainer. Land of the free talaga ang US eh. Talagang dun sa Las Vegas ay Las talagang Vegas. Sin City, kumbaga, pwede lahat doon. Lumabas ka lang pwede. Oo.
And yun naman for entertainment naman yun. Oo. At talagang parang nagkaroon ng reunion si Sir BJ sa kanya mga lolo at lola. Yes. Kasi, ano yun. Sobrang busy kasi ni Sir BJ. No? Deserve naman niya yan. Yes, deserve. Oo. At deserve, ayan yung talagang #deserve. At deserve din namin ng pasalu. Alaman po! Charot lang. Enjoy ka dyan, Sir BJ. And congrats sa, sa nomination. Double nomination. Yes! Albog! Oo. Ayan. Maraming salamat. Bago tayo magpaalam, pasalamatan muna natin itong mga sponsors natin na ito. Let's go! Gandang Linggo Binyan would like to thank Sir Bisyong Arman, Tatak Gel, Alagang Len, Dedikasyon at Aksyon, B. Chato, BCDRRMO, The Chick O, Sugar Shapewear, Knickerbocker, Queen White, Californian Bloom. Gandang Linggo Binyan. Maraming salamat sa ating mga Maraming salamat, Ma'am Marie Bonacqua, ang station manager ng Radyo Binyan. And at syempre sa ating Mayor Arman Dimagila, Vice Mayor Jel Alonte, and Congresswoman Len Alonte Nagia. Thank you po. Syempre, happy birthday! Liana Castillo ng GMA. Syempre, Yes. The Clash. Oo. Proud Binyanense. Happy birthday, Nakshi. Sana magtuloy-tuloy at bumongga pa ang iyong career. At sana ma-invite ka pa rin namin dito sa Binyan, ha? Oo. Talaga ng pride of Binyan talaga. Oo. Sana makapag-concert ka dito. Sabihin mo kay Sir BJ. Oo. At malapit ang concert ni P. Palmos. Yes, December, tama. Oo. Alapangan natin yan, syempre, produced by Be Creative. Ganon. Wow. Syempre, thank you din sa ating Tech for Tonight. Si Pepoy, King of TikTok. Mga iba pa ako si Pepoy, para talaga. Tahimik lang siya sa umpisa, pero pa-TikTok siya. Ganon. Oo. Yes. Ayan, shout out Kevin Javier and Mickey Kawahama. Sila yung Mickey Olay. Ang Olay ng taon, Mickey Kawahama. Oo. Pasalubong daw niya, JB, sabi ni Kevin. May ano pa ako doon, Dorian Candy, daan lang kayo sa bahay na. Hello, kaya ni Raimundo na nasa Peña, Francia, merong 65K sa isang bagsakan. Grabe, ang Rani Raimundo, the one and only. Oo, Olay. Ang yaman, no? Sana all may 65K. Isang bagsakan, no? 65K. Tayo isang bagsak lang, ganun lang. Ganun lang. Pag mawawala agad yun. Oo, isang bagsak. Pero Anis, siya ang binabagsakan. Grabe, sana po. Blind item bago tayo magpaalam. Hi, Sed. Ayan. Sino itong isang sexy actress? Okay, so sige. Gusto ko yung mga ganyan, Nay. Na pinangatawanan niya na siya ay nagkaroon ng problema sa kalusugan. Pinangatawanan niya? Oo. Pero ang totoo ay rumakit siya. So, ang paalam niya, wait ako Diyoso kasi anis, may anis akes. Manyukit ang chemical. Ganon. Ay. Pero may nag-send na siya ay nasa racket. Hola! Sino yan? Ayan, shout out Miss Nenette Abdon Bosita. Hello, Mama Nenette! Ayan. Ayan, ulay ka na. Bakit alam mo? Nauso mo ba? Feeling ko lang. Okay na nga! Tayo yung overtime na. Maraming salamat. Mama Marie Bonacqua ang ating station manager. Thank you, Miss Marie! Siyempre, executive producer natin yan sa Sir BJ ng Gandang Linggo Binyan. Ayan. At malapit na Pasko, sana may mga tayo. Makakabs tayo. Natawa ko sa last na comment ni Nay Mickey na bagsakan ng durian si Ronnie. Oh, yeah. Yung blind item ba natin, nabagsakan din ng durian? Hindi natin. Sa kamay? Oh, bakit naman sa Grabe. Belated happy birthday, Miss Nanette. Ayan, thank you po. Happy birthday, Mama. Happy birthday po nung Friday. Ayan. So, maamoy po ba ang bra ng nasa blind item? Paalam na tayo, overtime na tayo. Overtime. Ayan, maganda. Thank you po sa pagsama ngayong gabi and have a energetic and more enthusiastic happiness Monday po sa ating bukas. Oo, nako. Alam kong masarap matulog ngayon dahil malamig, pero
Siyempre, isipin natin, Work, Josok pa rin tayo. Kung malate ka, go lang, pasok pa rin. Oo. Deduction lang. Oo. Pero Josok, no? Kaysa mga sa Jokay. True. Bukas pala ipang umaga na ako, nagbabalik ako bilang normal na tao, Nay. Joke. May mga kailangang kasi di ba, usually, sayang night differential. Sayang, pero magbabalik din naman ako after 2 weeks. May mga, magpapaano lang ulit ako, balik ng normal body, gano'n. Kasi laging puyat, sabi ko, gusto ko naman ma-experience ulit magpang-umaga. Kabagay. At least sa gabi, may chance kang mag-normal. At makakapag-Friday night out na ulit. Yun lang. Makaka-aura na. Trot. Buti nga pwede ka ng Sunday. Ayun, syempre, Nay, para sa Radyo Binyan talagang available at walang magbubook ng Sunday 6 to 7 p.m. Olay si Mickey, chika princess type daw. Olay. Oy, magbabay na tayo. Olay si Mickey kung ano na kino-comment. Grabe. Binubuking yung Thank you po sa aming mga Team Avid. Ayan, maraming salamat po sa pag-support at pagsama ngayong gabi. Ayan. Dito sa Gandang Gabi Binyan! Gandang Linggo Binyan! Bye! Hola! Thank you, Nay and Tay! Hindi pala ako nakapag-shout out. Mami, Carl! Bye-bye! Kuana, glutathione saray. Get the glow by taking care of our bodies from inside and out. Made of powerful components such as Japanese glutathione, marine collagen, and vitamin E. Find solution to your skincare problem right away. If you are interested, shop now. Services offered: facial treatment, laser treatment, toning, permanent hair removal, warts removal, skin lifting, skin firming, skin rejuvenation. Your beauty is important to us. From Dr. Chona Mamalo. Clinic hours Monday to Sunday, 6 p.m. to 9 p.m. Located at Commercial Unit Number 1, Pure Gold Building, Pasita Complex, San Pedro, Laguna. Liwanag Cafe Binyan, a combination of a cafe, restaurant, and a bar, where everyone can enjoy their favorite silog, pasta, burger, pizza, coffee, and many more meals, either in store or in the comfort of your home. Liwanag Cafe Binyan is open from 10 a.m. to 2 p.m. and we also deliver straight to your doorstep. Also, we are looking for a place to celebrate your events. Well, Liwanag Cafe Binyan has got you covered with our various events packages. Visit or message us on our Facebook page to know more about events package. We can't wait to see you. Kaliwanag! Stressed? Grab a Mango Madness. Always good, always fresh. Located at Manaba Street, Barangay San Antonio, City of Binyan, Laguna. Also available, Sweet Candy Milkshake. For franchise, you may contact at 0968-704-0744 or at 0906-253-3851. My choice, my taste. Mango Madness. Lagi pang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo, bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na may lecithin, DHA, prebiotic at probiotics na tumutulong upang palakasin ang immune system ng ating mga anak. Tumutulong din upang mapataras ang kanilang memory at pag-treat sa neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya upang maging malakas at maging matalinong ating mga anak sa kanilang school, mag-Memory Advance Syrup. Araw-araw, ang Memory Advance Syrup mabibili sa mga butika. Are you ready for an extraordinary dining experience? Join us at Vera and Basuti Binyan, where we bring you the delightful flavors of ASEAN cuisine, serving Japanese, Filipino, and Chinese dishes all in one place. Kaya tara na, step into our warm and inviting ambience, perfect for creating unforgettable memories with your loved ones. Celebrate special occasion, indulge in a romantic dinner, or simply treat yourself to a delightful meal with friends. Dito sa Vera and Basuti Binyan, we're not just about great food. We're about creating a community where delicious meals are shared with love. Come and experience the magic of ASEAN cuisine like never before.
Visit us at Vera and Basuti Binyan, conveniently located near LTO Calalay, Binyan, Laguna. See you soon! Uy, maikwento ko lang. Ano yun? Ang sarap talaga ng kape at pastries dito sa Maha Cafe Plus Donuts, no? Oo naman. Super yummy dito sa Maha Cafe Plus Donuts. Ang brewed coffee nila, sobrang bango. At yung donuts, freshly baked, kaya napakalinamnam. Yes naman. Lalo yung paborito kong frappe. Bumili na nga ako para kay Mahal. Ay, taken ka na pala. O siya, babayaran ko na yung order ko. Maha Cafe Plus Donuts, located in Southwoods Mall and Pavilion Mall, City of Binyan, Laguna. Oo nga pala, may free delivery promo po sila within Binyan and selected parts of Santa Rosa, San Pedro, and Carmona. Maha Cafe Plus Donuts, bring home the goodness.